Yes, magandang araw mga ninong. Mano po, Merry Christmas. Now, i-continue natin yung ating last video on soft, medium, and hard tanning. So, syempre nagtataning tayo ng super red arowanas natin para mapalabas natin yung red coloration ng ating mga SR. So, we are aiming to expose our SRs to the right amount ng UVA and UVB wavelengths. So, para ma-induce natin yung tanning. So, from the previous video, we mentioned na yung soft, medium, and hard tanning, kaya niya mapalabas yung kulay ng ating SR. Pero, kailangan natin i-consider yung size at age ng isang SR sa bawat type ng ilaw na gagamitin natin. So, before viewing light lang gamit ko sa pag-soft tan, kasi akala ko any viewing light pwede for soft tanning. That is because then na-observe ko na by just using yung gamit kong viewing light before, kaya niyang mapalabas yung rims nung super red. So, meron naman talagang ganun. So, I typically use a 4-row LED viewing light. So, it increases the shine and sometimes help develop nga yung rims ng scales. Now, I tested the viewing light with a UV card, pero it turns out walang UVA saka UVB content yung ilaw, yung LED. So, I'm not saying na pangit yung ilaw na gamit ko. It's just na wala dun yung required or yung recommended na UVA and UVB na wavelengths. So, I was hoping for a viewing light na may dalawang rows ng LED. At the same time, may UVA saka UVB content. So, bakit hindi ako gumagamit ng available na T5 or T8 na ilaw? Na meron naman syempre UVA saka UVB. Kasi for me, masyado siyang malakas. Okay? Masyado pa siyang malakas. Well, kasi nakikita ko din na meron siyang range na from 6,000 Kelvin to 13,000 Kelvin. So, at the same time, masyado siyang maliwanag for a small, okay, considering a small or a juvie SR. So, na below 14 inches. So, then I came across RDC special lamp for Arowana nung bumisita kami sa Indonesia. So, sa warehouse ng Tres Aquatics last July 2023. So, hindi siya sobrang liwanag dahil 2 rows of LED lang yon. At the same time, nakasplit na merong 240-degree angle yung dalawang rows ng LED. So, mas malaki yung sakop niya in terms of, lalo na kapag naka-semi-submerge siya sa water. So, in addition, meron siyang 7 to 8 pairs of LED bulbs na nag-emit ng UVA and UVB. So, kaya na-excite ako na makapag-uwi at masubukan. So, kahit yung ibang ninong, si Ninong Philmin, si Ninong Jason, nagbitbit din ng tawag namin lampu. Okay, pagbalik namin sa Pinas. So, ginamit ko yung RDC viewing light kay Prince and Viserion. So, habang wala pa sina Enigma and Bomberman. And to my surprise, effective siya. So, kay Prince, nakita ko yung pagkapal nung red pigmentation from the rims, papasok ng core. And then, kay Viserio naman, nakita ko yung pagbalik nung shine na nawala nung inoperahan namin siya. So, yung shine ng scale, especially sa core. Okay. So, bumalik yun. So, mas na-convince ako dito nung dumating sina Enigma and Bomberman dahil nakaset up mismo yung RDC lamp as their viewing lights. So, and it really helped them recover and hold yung red coloration nila. Okay, even just after 11 hours ng after acclimation, after release, so mapapansin natin yung development or yung pag-bounce back ng color. And more nung after 24 hours. Okay, you can see in the pictures. Now, if I will recommend para sa mga Juvie SR, so RGC viewing lamp is preference namin. So, and I believe kahit tanongin nyo pa yung ibang ninongs dyan, 2 thumbs up yan sa lampu. So, whether for soft tanning or pag-maintain ng kulay or pag-recover ng lost shine due to shine loss dahil sa operation. So, yun nga lang, may limitation din ng RGC lampu. Ma-observe naman din yon kung hindi enough yung ilaw na yon. Meron kasi mga SR din na
kailangan mas stronger light. Okay? So, si Prince kailangan niya ng stronger light, pero at least kayang pakapalin nung lampu, nung RDC viewing lamp, yung kanyang rims, yung coloration from the rims or frames nung kanyang scales papasok ng inner core. Now, kailan naman namin ginagamit or kailan ko naman personally ginagamit yung PLL? Okay? So basically, ginagamit ko sa SR na 14 inches and above. Okay? Pero kapag tuloy-tuloy pa rin naman yung development ng kulay nila sa RDC viewing light alone, so nagsistick muna ako dun sa soft tanning rather than iakyat siya sa medium tanning. Okay? So kapag mature na yung isda and mature na din yung scales niya, okay, and saka ako gumagamit ng PLL. Pero I have to make sure na mentally stable yung SR before ko siya gamitan ng PLL. So kung paano ko tinatrain mentally yung mga SR ko, that will be on another video na lang. Now, most large na SR, mga 16 inches and up, or at least mga 2 to 3 years old, are ready na for medium tanning. Okay, mapapansin nyo naman yan sa scales nila. So, iba na yung shine ng scales ng Juvie saka ng mga mid-size. Now, personally, I start with 3 hours per day. Then, ini-increase ko lang to 1 hour after a week. Or even some days lang, pero as long as hindi nagre-regress yung appetite saka mentality ng isda. Okay. So, when I reach 6 hours of tanning daily, ang ginagawa ko dyan, ini-split ko na sa dalawang 3 hours. So, ang cycle ko ng 3 hours tanning, 9 hours rest. So, 12-hour period yon. So, nagiging twice a day na ganun yung routine niya. So, this is still ongoing. This is actually an ongoing experiment kung ayos din ba yung pag-develop ng color nila sa 12-hour rotation rather than sa 24-hour rotation. So, one important note, I do daily 40% water changes using aged water. So, meron akong aging tank na doon ko nilalagay yung aking water conditioner, tapos niraran ko to at least 24 hours. So, as I increase yung number of hours ng PLL use per day, I also increase yung water volume per day. Okay, so pag start ako usually 40%. Pero pag nag-reach na ako ng 20 hours ng PLL tanning, ang ginagawa ko dyan usually nasa 50 to 60 to 70% na ako daily. Okay? So 60% most of the time. Now, but this tanning routine, kailangan magkakasama yan parate. So, kailangan din yan na, yung mga factors, kailangan magkakasama parate. Like, kasama dyan yung water temperature na 26 to 27 degrees. Plus, yung ating murky water. Okay, at the same time, kailangan din i-consider kapag hard water tulad nung tubig ko dito. So, ang pH ko dito is nasa 8.4 or higher pa nga minsan. So we have to make sure, or I have to make sure na meron akong enough oxygen or supply ng oxygen sa tank. Dahil mas mahirap makahinga syempre sa hard water, tapos dagdagan mo pa ng murky water. So mas delikado for gill curl. Okay. So always package routine yan. So hindi ako magtataning sa PLL kung hindi ko mamimit yung letter A, daily water change ko. Okay? With a certain percentage na kailangan, with H water din, syempre. B natin is, yung second factor natin is yung temperature maintained sa 26 to 27 degrees. And then yung murky water natin, last letter C. And then D, kailangan syempre yung aggressive mentality. Okay, ma-observe natin to kapag na-observe ko to kapag pinapakain ko sila or lalapit lang ako even if hindi pa meal time. Okay? And then, syempre, yung sufficient oxygen with air stone sa tank niya. Now, bakit may need to maintain sa lower temperature yung tubig while we are tanning with PLL? So, kasi, na-observe lang namin na mas makapal yung slime coat ng SR sa lower temperature. Okay? Lower is, well, just saying na 26 to 27. We have to be careful din na hindi sobrang pababain, lalo na kapag hard water. So, prone naman yan sa fungal infection kapag bumaba ng 25 and below, tapos hard water. So, yun ang delikado. Kaya, kailangan parating alalay lang. Now, kasi ang nangyayari din sa higher temperature, mas thinner yung slime coating.
So, mas prone sila na mag-darken yung scale base nila, yung body base color. At the same time, mas prone syempre yun sa pagkasunod. Now, bakit namin prefer ng mga ninyong na magpa-murky water sa tubig while tanning with PLL? So, dahil dagdag barrier yan, okay, barrier sa mata at katawan ng isda natin actually, yung murky water. So, primarily, yung PLL naman, hindi naman yan designed to gamitin para sa mga isda natin. Okay? So, parang excessive parati yung bato ng ilaw, syempre, para sa isda. So, what I learned and from experience din ng ibang groomers na hindi nakakuha ng optimal, hindi natin nakukuha yung optimal results sa paglalagay ng madami at malakas na ilaw. So, hindi parating excess is better. So, meron pa din siyang peak efficiency, okay, sa pagpapakulay ng SR and yung intensity at duration ng tanning session. So, yung murky water natin helps to tone down yung ilaw na tumatama sa katawan nila and especially sa mata ng isda. So, hindi man kaaya pagmasdan sa simula yung murky water, pero pag tumagal-tagal, mas ma-observe or mas na-observe namin na nagiging mas bright yung kulay ng super red with murky water. Okay? While tanning, dahil may ibang benefits din to dahil doon sa algae, okay, na meron doon sa tubig niya. Now, lastly, kailan ako gumagamit ng actinic glue to hard tan? So, ginagamit ko yung actinic sa mga isda na pwede pang ma-push deeper yung kulay or kapag nag-stagnate na yung development ng kulay nila sa PLL. Okay, kapag nag-stagnate yung kulay sa PLL. So, sa tatlong entries ko sa AKPX2, okay, isa lang yung ginamitan ko na actinic dyan, 2 weeks before the competition. Si Prince lang. Okay? Before kasi, nagtanning na ako kay Prince kaso tinigil ko. So, yun yung downside kapag tuloy-tuloy yung tanning tapos nag-rest and then minsan mahirap i-bounce back. So, ang nangyari dyan, before ko kasi ginamitan ng actinic si Prince, sinubukan ko muna siya gamitan ng double side front and back na PLL. However, nag-peak na yung pag-deepen ng kulay niya sa double side na PLL. So, meron kasi siyang marking sa gill plate niya saka sa isang scale na parating mas deep yung kulay kesa sa ibang part ng katawan. So, or sa ibang part ng red color niya. So, since hindi kinaya habulin ng double-side PLL, and I think that's 2 weeks before competition na lang din. So, kaya nag-decide ako na gumamit na ng actinic. So, but still maintaining all conditions tulad ng paggamit ng PLL. So, yung ating murky water, temperature, water change, and everything. Okay? So, 3 days before competition, actually, thankfully, nagpantay na yung kulay. Okay? Using actinic. Okay? Using actinic. So, or hindi naman totally nagpantay pero at least hindi na napapansin. Hindi napapansin yung deeper red coloration doon sa gill plate saka sa isang scale. So, bakit hindi ko ginamitan okay, ng actinic si Bomberman saka si Enigma before the competition? Well, they just came here ng August 15 and then competition is September 29. Okay? So wala pa silang 45 days sa akin by the time na mag-start yung supposedly hard tanning na 5 days before compe. So para do sa last push ng kulay. So I am risking yung color development nila sa PLL which is so far stable naman before yung competition. Ang ginawa ko dyan, instead, nag-double side na lang ako ng PLL kay Bomberman. Kasi si Enigma, na-delay pa din yung tanning niya for how many days dahil naggamot pa ako ng fungal build-up sa cracks nung gill cover niya. Okay? Kaya na-delay siya ng tanning. So, yung kay Bomberman naman na double side, which is the most that kumbaga at the most na feel na safe ko na nagawa ko sa kanya. Kasi natetenda rin ako magbukas ng actinic pero sabi ko nandun kasi yung risk na mas stress mentally. So pwede possible na mag-park or maging skittish. Okay? At possible na matanggalan ng scale, halimbawa sumabit sa kung saan man sa loob ng tank. So a few days before the competition. Kaya medyo hindi ko na ni-risk yung paggamit ng
actinic at that time. So, kahit sabihin kong aggressive sila at that time, pero less than 2 months for me is not long enough para masabi kong fully mentally stable sila or fully mentally settled yung fish sa bagong environment. So, dagdag pa dyan, syempre, yung stress na mararanasan nila pag hinuli ko sila and then transport and then dinala sa competition arena itself. So, pwede ba na soft tanning lang ang gawin? Now, most ng SR natin, magre-respond yung skills nila kahit sa soft tanning lang. Okay? Provided nasa tamang size at age yung isda. Okay? Medium and hard tanning is an option actually. Kung gusto mong mapush yung kulay or mag-develop pa further, so you just have to make the choice na medium and hard tanning. Now, bakit may mga SR na kumukulay kahit hindi dedicated soft tanning lamp or just a simple viewing lamp yung gamit? Well, genetically, ganon ka-sensitive yung skills nila. Okay? So, meron talagang ganon. Okay? Kaya, wag natin ko-compare na bakit yung sa isda niya mabilis kumulay, yung sa isda ko hindi mabilis kumulay. So, provided na pare-pareho yung living conditions ng isda, so, genetics yung maghihiwalay sa mga yan. Genetics yung magdedetermine kung at an early age ba, magkukulay na sila or kailangan sa latter age pa nila. So, pero meron ding mga SR na sobrang minimal yung rim development sa soft tanning lamps. Okay? Lalo na yung mga naturally thin-framed na SR at the same time metallic. So, example nito si Mercury saka si Mochi ni Ninong Filmin ng Phil Red Collection. So, ano ang recommendations ko as a groomer? Well, if you just want to keep a super red, settle with a good viewing light na merong UVA sa UVB. So in that way, magde-develop pa din yung kulay ng SR mo. Okay? So syempre, with proper care, including proper food, regular water change, etc. So as mentioned before, kapag umabot na yung SR mo sa 14 inches, okay, and syempre at least 1.5 years yan, and gusto mong subukan mag-medium tanning, go ahead lang. So, from the start, choice mo naman lahat ng gagawin mo sa sarili mong isda. Okay? Huwag mong ipe-pressure lang yung sarili mo na kailangan mong mapakulay yung SR mo dahil lang sa opinion ng iba. So, ang mahalaga para sa'yo, masasabi mo maganda yung SR mo nang hindi mo kailangan marinig. Okay? Hindi mo kailangan marinig na galing sa ibang tao. So, kasi kapag pinagbatayan mo na yung opinion at saka standards ng iba, hindi magiging enough yung isda mo para sa'yo. Okay? It will never be enough. So, always value your effort and of course, syempre, always value yung isda na meron ka ngayon. So, I always say sa mga pag meron kaming mga usap-usapan, the best care is what you're currently providing. Okay? The best care is what you're currently providing. And the best fish is the fish that you have now. Now, if you want things to be better, then choose to be a better version of yourself. Kasi you're the only one na pwedeng gumawa ng change to be better. So again, this is Ninong JM wishing everyone a Merry Christmas and a blessed and more SR full 2024.